Sa atin. Masaya ba kayo? Of course. Ako po, sobrang saya ko. Um, the Lord is really good. Just ng 27 ay nag-add na naman ng Diyos ng additional na buhay para sa akin. And si Jojo is 28. So the Lord is really good. Ano po? And of course, sobrang saya ko kasi kasama natin si Pastor Jing ngayon. Yan po ay patunay na God is so good and He is faithful to our lives. Yan po. So, good morning, good morning. Pakibati ang inyong katabi. Masasaya ang mga bata kasi next week ay walang pasok. Ha? Okay, so this is the last preaching for this month, of course, last Sunday. So ang ating, babalik-balikan natin yung ating topic for the whole year. Now is the time, work while it's day. Good morning nga po pala sa ating mga kasama sa online. God bless po sa inyo. Sama-sama po tayong lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And our theme for this month is prepare to meet your God. Yan. Yan yung slide. And in preparing to meet our God, let us first review the previous sermons. Okay? Kasi yung iba sa atin ay mga wala dito noon. And especially welcome to our guests. Yan, may mga kabataan na na-meet ko na rin kanina. So, sama-sama tayo nakilalanin ng Diyos. First Sunday, prepare to meet your God. Binigay po sa atin ng ating senior pastor na si Pastor Ranina. Examining our lives if we are living a good life and thinking seriously about God. So habang po nire-review natin, isa-isahin din natin, i-reflect sa ating mga buhay kung ini-examine nga ba natin ang buhay natin everyday and we are living a good life and if we are thinking seriously about God. Sino ba si Lord sa ating mga buhay? In Ecclesiastes 12:13-14, fear God and keep His commandments, because this applies to every person. For God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. Second Sunday naman po, loving God and loving people. Pa-next slide po. Ayan. So sa mga mathematician, madaling-madali ito gamitin for evaluation. Yung pong vertical axis, this will be our relationship. Yung iba ayaw ng math. Okay. So padaliin po natin explanation. Y-axis is our relationship papunta sa Panginoon. Pagpa-positive, ibig sabihin drawing near sa Diyos. And yung negative, if it's we are continuing doon sa pagkakasala. And the x-axis, of course, di ba? Cross. Ayan yan. Our relationship with people. Loving God and loving people. If we love God, it is easier for us na mahalin yung mga tao. Tama po ba? No? Automatic po yun lalabas sa atin na kahit hindi ka ibig-ibig, dahil mahal mo si Lord at gusto mo siyang sundin, mamahalin mo yung mga tao sa paligid mo. Amen? So magagamit pa po natin yung Cartesian plane later. Yan. So let us spread real love and in preparation to meet the Lord, kinakailangan ang breaking up the fallow ground. Sabi doon sa fallow ground, hindi matamnan na lupa. Ano po? Kung ikukumpara ito sa puso, parang hindi na tumatanggap yung puso mo ng salita ng Diyos. And parang there's no room para mag-transform yung life natin. Kaya kailangan i-break ito. Breaking up the fallow ground 1, binigay ni Pastor Ranina. And ang illustration is life of Hosea, which is parallel to God's love. No, si Hosea ay nag-asawa ng isang prostitute na kung saan ito ay kinukompare doon sa love ng Diyos, na ang love ng Diyos ay wala tayong maikukumpara doon. Dahil many times tumatalikod tayo sa Diyos, sabi ng Diyos, anak, dito ka.
Pero we keep on sinning. At lagi nating, mamaya na lang po. Mamaya ka na lang po. Ako muna ang masusunod sa life ko. But God is so loving. Ito yung kanyang illustration. And fourth, ito muna. So yon, parallel to God's love, forbearance, forgiveness, and mercy, and God's love is shown in mercy and judgment. Fourth Sunday, ibinigay po sa atin ni Pastor Norden. This is breaking up the fallow ground 2. Evidences of backslidden heart. Na kahit nandito tayo sa church, if hindi tayo in line with the Lord, pwede po tayong mag-backslide. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka? Ayan. Ayos ka pa ba? Ayan. Tuloy lang tayo ha, tuloy sa paglilingkod sa Panginoon at pagsunod at inisa-isa po ni Pastor Norden doon ang sin of omission. Pag sinabi po natin sin of omission, anyone then who knows the good he ought to do and don't do it. No? Sin yon. And sin of commission, the willful act of doing something that violates God command in Scripture. Yon. Alam na natin talaga namang tahasan pa natin ginagawa ang kasalanan. And now, naman po ay tutunghayan natin ang pinamagatang times of refreshing. Pakitanong sa katabi mo, pagod ka na ba sa buhay mo? Makinig kang mabuti kasi ito ang pag-asa. Ayan. So let us be excited habang tayo ay mga nakaupo dyan. Let us be expectant sa Panginoon. Ganun po, natutunan ko po yun na every time na makikinig. Kahit sino ang magsasalita, kahit mas bata pa yan sa akin, basta may pagkakataong matuto, I really listen very well. And lagi ko pong inaasam at pinagpipray, Lord, ano po ang ituturo mo sa akin today? Very expectant po ako. Pag expectant po kasi tayo, madali pong makakakilos ang Diyos. And let us also expect that before we leave this place, may gagawin ng Diyos and He will transform our lives. Amen? Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang ating text. Ito po ay matatagpuan sa Acts 3:19. Verse 19, NIV, let's read. Go. Repent and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Para mas maintindihan po natin, ito po ang Tagalog version. Magandang balita. Sabay-sabay po ulit, go. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Let us all pray. Lord, we are so thankful, O God, sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin an opportunity for us to be together at mag-aral ng iyong salita. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, that you send Jesus Christ, your Son, to save us and help us to live this life habang nasa earth kami, O God. And salamat sa mayaman mong biyaya that we can ask forgiveness for our sins and turn to you. At mayaman ang strength mo sa bawat araw na hinaharap namin. Kaya nga po, O Diyos, sa umagang ito, open our hearts, open our eyes, nang sa gayon matanggap namin ang iyong mensahe at transform our lives, O God, nang sa gayon magamit mo ang aming buhay to reach out other people para sa iyong kaluwalhatian. Ngayon pa lamang, kiniklaim namin, inaangkin namin ang tagumpay ng pagpapala ng iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, the main idea of this topic is, as we repent and turn to God, He will wipe away our sins and we will experience times of refreshing. Isang verse lang po ang ating hihimay-himayin at doon natin kukuhanin ang lahat ng points. But before that, sino ba ang sumulat ng passage na ito? Para kanino ito at bakit ito naisulat?
Amen? Kasama ka ba dito? So tignan natin po. This is from the book of Acts. This was written by Luke for Theophilus, helping Theophilus to have a clear understanding about the gospel and to put his faith in Christ. No, parang documentation ito ng buhay ng Panginoong Jesus, ministry niya. And yung mga kaganapan ng panahong iyon. Para it's a fact or evidences yung buhay ng Panginoong Jesus. The book of Acts tells the acts of the apostles, the church, and the early believers. So, pupunta po muna tayo sa setting nila. The sequence of the story prior to our text is yung ascension ng Panginoong Jesus. Ang lahat naman po na narito naniniwala na umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, right? After niyang mamatay. And then Matthias was chosen to replace Judas. And then the promise na ibinigay sa bawat nananampalataya, Pentecost, the Holy Spirit, na gagabay sa bawat isa sa atin. And then from there, first preaching ni Peter ay yung sinasabi ng mga tao, no, ng mga Israelita, na lasing ang mga iyan nung napuspos sila ng banal na spirito. That was his first preaching. And he used that opportunity to preach the gospel. And 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. Okay, so point number 1 na tayo. Sabi sa point number 1, same verse po tayo, repent. Pakisabi sa katabi mo. Mag-evaluate tayo ng ating buhay at kung may mga bagay tayong i-repent, mamaya ay i-repent natin. Or pwede ngayon na rin. Diba? So the first word is repent. Bago niya sabihin ang salitang yan, merong naganap. No, isang story na kung saan this was the first miracle ng apostle na naganap in the Bible after the Pentecost. Ang pagpapagaling sa isang lumpo. Sa tiyan pa lang ng kanyang nanay, meron ng deformities yung kanyang legs, kaya hindi siya makalakad. At nung isinilang siya, siya ay hindi makapagtrabaho, of course. Kumbaga sa atin dito ay PWD. Ayan. Sa PWD. Araw-araw siya dinadala sa harapan ng templo upang humingi ng tulong sa mga pumupunta doon to pray. At 3 p.m., may mga magpipray doon kasi templo yon. So nadadaanan siya, very strategic ang place. So naroon siya, araw-araw siya dinadala at namamalimos. And then, isang araw, naroon si Pedro. At kasama niya sino nakakatanda? Si Pablo ba? Si John. Okay. So magkasama silang dalawa and then dumaan dito sa lumpo. And then, namamalimos itong lalaki. Sabi niyang ganon, sabi ni Pedro, I do not have silver and gold. Kung ikaw ang sasabihan na mamalimos ka, wala akong pera. Siguro sa loob-loob mo. May na-encounter na ba kayo? Wala naman palang pera, wala palang matutulong. Di ba? May ganon. So, pero sinabi ni Pedro, look at us. Tumingin ka sa akin, tumingin ka sa akin. Sabi niya ganon. Kung ano yung meron siya, yun ang ibibigay niya. And in the name of Jesus, walk. Yun yung sinabi niya. This man, my faith, looking to Peter and then believing that in the name of Jesus, he can walk. At siya po ay nakalakad. This person can go home after that event. Tama? Kasi napagaling na siya. So, inalalayan nila Pedro. Pero ang ginawa ng lalaking ito ay sumama sa kanila papasok sa Solomon's porch. Ayan na. Next po. Ayan. Napakalaking lugar na kung saan it can hold 30,000 to 50,000 people. So, ibig sabihin, napakaraming tao na pumupunta dyan. So, yung senaryo na yan ay napakaraming tao, sumama ang lumpo sa kanila sa templo at nagtatatalon. Kung ikaw itong lalaking ito, hindi ka ba magtatatalon sa tuwa? Baka sisigaw ka pa. Kasi for 40 years, hinahatid ka at nakahiga ka lang or nakaupo ka lang. Hindi ka makalakad.
But that time, nakakalakad na siya. Siguro tuwang-tuwa siya. Tingnan niyo, nakakalakad na ako. At nagtatatalon siya at pinapakita niya sa mga tao. That calls the attention of the Israelites or the people in that place. Sabi ni Pedro, pangalawang preaching ni Peter. Kukunin natin po yung preaching niya, ha? It is an opportunity for Peter to share the gospel. Kasi hindi pa siguro makapag-share, syempre, yung lumpo. Hindi niya pa alam kung paano. So, sabing ganito ni Pedro, mga Israelita, bakit kayo nagtataka na nangyayari ito? Bakit nyo kami tinitignan? Akala ba ninyo na palakad namin siya? So, yun ang response niya, no? Dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan, niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Do you remember the portion ng Passion of the Christ ng kay Pilate? Crucify him! Crucify him! Nagtanong si Pilato. Sino? Si Jesus Barabbas or Jesus of Nazareth? Sino sinigaw? Jesus of Nazareth. Sabi niya, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ang muling binuhay ng Diyos. Amen? At saksi kami sa pangyayaring ito. Imagine, if Peter said, saksi kami, yung mga Israelita ba hindi saksi? Kung baka, ilan sa kanila ay ang nagsasabing, crucify him. So they are witnesses of that event. Pinatay ninyo ang pinagmula ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Yun ang response ni Peter. Pero imagine, sa tingin nyo ba hindi siya na-encounter ni Jesus nung nagmi-minister si Jesus sa earth? If He is there in the temple, ang Panginoong Jesus ay pumupunta kung saan-saang lugar. At malamang itong lalaking ito have heard about Jesus Christ, the Messiah. Nagpapagaling ng mga may sakit. Bakit hindi kaya siya pinagaling ng panahon na iyon? Or baka nadaanan siya ng Panginoong Jesus. No? Hindi ba nag-wonder yung isip nyo doon? Oo nga no. Nagmi-minister nga pala ang Panginoong Jesus ng mga panahong iyon. 3 years ministering to the people of Israel. Pwedeng nadaanan niya na yon. But it is not yet time para pagalingin ang lalaking iyon. The Lord has His perfect will and perfect time. At ang sinasabi ni Pedro, na pinatay ninyo, kayo ay mga saksi ng kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay. Siya ngayon ay nasa langit, pero siya ang nagpagaling sa lumpong ito. He is alive. Pakisabi sa katabi mo, buhay ang Diyos. Nung panahon nila, may mga ganyan, di ba? There are political issues or conflicts and religious conflicts. Ang ilan naniniwala, that is the reason why si Jesus ay na-crucify. But the people of Israel, alam na alam nila na darating ang Messiah. They believe in the teaching of Moses. No? So naniniwala sila doon. But the people of Israel rejected Jesus, the Messiah. Dapat ba silang mag-repent?
No? Ang pagkapako sa Panginoong Hesus ay hindi lamang dahil doon sa religious and political na yon. Ito ay dahil sa kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan ng sangkatauhan. Balikan po natin yung lalaking lumpo. In verse 16, kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan, ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya. Nagrepent po ba ang lumpo? Ano sa tingin nyo? Mga questions, ano? Ito po yung magandang usapin, na kapag ikaw ay nanalig, hindi pwedeng humiwalay yung repentance. It's like a face of a coin. You cannot have one without the other. Both are gifts from God. Yan po yung illustration. The definition po ng repent in Greek word, this is metanoia, or the change of mind. Nagkaroon ba ng change of mind? It means to acknowledge your way is wrong and God's way is right. Yan ang start. Yan ang susi for us to be transformed. Repentance is a major theme in Jesus' ministry even now. In order to be saved, we must accept that our sins are wrong and that God provides the way we should live. This isn't just an intellectual exercise, no? Hindi lang para matutunan natin, malaman natin, alam ko na yan. No? Pero we need to allow God to change us inside out. May perfect na po ba sa atin dito? So we need God every day, every moment of our lives. In Acts 3:9, into the temple courts, the lame man walked, jumped, and praised God. In chapter 4, verse 4, but many who heard the message believed. So the number of men who believed grew to about 5,000. Amen? So naintindihan na po natin yung portion na yon. It is just in one verse, pero may kalakip na storya behind that. And it connects and it is relevant even today sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Point number 2, let us be reminded that turning is result of a change of mind. Pag nagkaroon ng change of mind, of course, tatalikuran mo yung kasalanan and then you will draw near to God like the Cartesian plane, no? Positive, akyat ka, positive 1, positive 2, paakyat ng paakyat. Huwag po nating hilingin, mag-negative tayo. Amen? Return to God. In Acts 3:19 pa rin, the second phrase, repent and turn to God. So doon po muna tayo. Definition of turning to God. In general, what is meant is an about phrase. The second word is epistrophe, means to twist, to bend, to change, and is associated with Greek idea of conversion. Sa iba pong version ng verse po na iyan, conversion po ang nakalagay doon. So convert, no? But in Hebrew, the same verb, shab, also means to return. Kaya ang ginamit ko po, second point, to return. Particularly to God. Kanino ka ba magre-return? In the beginning, no, nagkasala ang ating ninuno, kasama tayo doon. No? But we have to return to God. Ang magre-respond po talaga ay tayo. Kung i-convict tayo ng banal na spirito, hanggat hindi po nag-change yung mind natin, na kailangan natin ng Diyos, kailangan natin lumapit sa Kanya, wala pong magagawa ang Diyos sa buhay mo. We need to respond. Return particularly to God. Our illustration here is yung confrontation ni Nathan to David when David committed adultery. Naaalala niyo yun? Doon sa mga hindi nakaka-familiar with the story,
ganito ang nangyari. Si David ay isang hari. And then, nagkasala siya, pinadala ni Yahweh sa kanya si Nathan, isang propeta. Nung nagkita na sila, na-imagine nyo ba? So, nagbigay ng illustration si Nathan. Nagkwento siya ng, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha o mahirap. Maraming kawan at bakahan ng mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito at pinapalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom. Sino rito may mga pet? Di ba ganon? So, kulang na lang yung sinubo mo, lagay mo sa kamay mo, kinagatan niya, kagatan mo pa rin. Meron po ako nakitang ganon. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Guess what? Kanino ang kanyang kinatay? Doon sa lalaking dukha. Samantalang napakarami ng kanyang ari-arian. Sa lalaking dukha, sobrang sakit nun, ano po? At iyon po ang hinanda niya para sa kanyang panauhin. So habang nagkukwento si Nathan at yun ang narinig niya, napasigaw itong si David. Sabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan, sabi niya. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. So, hindi po siya aware, pero siya pala iyon. Ito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ulitin ko po yan ha. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Ammonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa inyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at isisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. In verse 12, in 2 Samuel po ito, ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. And in 13, sinabi po ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastanganan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. What is the indication of this? The implication is that all sins has consequences. Papatawarin ka ng Diyos, pero may consequence. At ang consequence po ay mahirap. Minsan nakala natin pinarurusahan tayo ng Diyos, pero minsan bunga ito ng katigasan ng ating ulo. Gusto ko pong i-share sa inyo itong picture. Naisip ko lang po na parang kasalanan po ito. Di ba? Nakahawak na po kayo ng ganyan. Compared doon sa simpleng pako na madaling bunutin, ang kasalanan po ganyan, bumabaon at mahirap. Only God can help us, no? Na makawala sa kasalanang iyan. If we change our mind. If we turn to God. Napaka-gracious po ng Panginoon. Sa illustration po ng story ni David, bumalik siya at pinatawad siya ng Diyos. Pero wag po nating gawing abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Kasi tandaan po natin, just po siya na Diyos.
No? Yung ating mga kasalanan ay may katapat, pero loving din po siya. Papatawarin niya tayo, pero dapat yung pagpapatawad na i-receive natin sa Panginoon, meron talagang progression yung buhay natin. Lahat naman tayo may pinanggalingang masama, di ba? Ako rin, masama ang past ko. Imagine, nung kabataan ko, matigas talaga ulo ko. Parang ganito si David. Nakaranas rin ako mag-inom. Nag-i-straw pa nga ako ng, ng Red Bull. Ay, ng Red Bull, nung isa, Red Horse. So, pero the Lord is so good. Nasasabihin niya sa'yo, huwag ka dyan, dito ka anak. May plano akong mas mabuti sa'yo. At gagamitin ka niya mightily when you obey Him. So, namatay ang anak ni David as consequence of his sin. Yung fact po dito, David admitted that he sinned against God and the Lord has taken away his sin. Pinatawad siya. Application on that, David turned to or returned to God at ito po ang kanyang panalangin. Let us look at his prayer. In Psalms 51 verses 10 to 12, sabi po niya dito, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Amen? Pwede po tayo lumapit sa Panginoon. Second principle po dito is that if we repent and turn to God, He will wipe away our sins. As a result of repenting and turning to God, times of refreshing or restoration will come to us so we can receive the forgiveness of the Lord and renew strength in the Lord. Sino dito yung sometimes, everyday pagising, paulit-ulit na lang ang buhay? Mag-aasikaso ka, gagawin mo to, yung responsibility, mamaya uwi ka, pagod ka na, tulog. Parang walang nangyayari. No? Parang walang nangyayari. Babalik po tayo sa spiritual evaluation. Na kung okay tayo sa harapan ng Panginoon, paggising ng umaga, we are so delighted because we are still alive. And that day is a hope, a new hope to do the will of the Lord in your life. Amen? I-share sa iba na minahal ka ng Diyos at mahal din sila ng Diyos. Sa medyo last part na po na to, time of refreshing may come from the Lord. Believers can experience times of refreshing in God's presence alone. Doon lang. Kaya minsan maririnig din nyo, may mga mayayamang tao na kahit na halimbawa, Boracay trip, so refreshing, lalo na pag summer. Pero pagbalik nila parang may kulang pa rin. Tila ba hindi pa rin kami masaya? Masaya kami nung nandun lang, pero pagbalik, hindi na masaya. Kasi may kulang. At ang Diyos lamang makapagbibigay at makakapagpuno ng kakulangang iyon. Mahirap naman talaga ang buhay araw-araw, pero bakit merong mga taong kahit mahirap ang buhay, kahit may sakit, masaya? Because they place their hope in the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lagay mo yung hope mo sa God. Amen? Ayan po. Sa next slide po. Peter referred to the time when Jesus will return. Ito po yung
Hindi lang po siya kasi ngayon, yung time of refreshing na sinasabi rito ni Peter. When Jesus will return and rule in righteousness. The ultimate times of refreshing will be fulfilled when Jesus returns in glory. Amen? Sino rito yung nagpe-pray na bumalik na ang Panginoon? Sino rito ang excited na bumalik na ang Panginoon? Trabahuhin po natin yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Let us share, kasi po ang katotohanan, ang kasalanan ay may kaparusahan. And we do not want yung mga tao ay maparusahan ng Diyos ng panghabang buhay. That we will enjoy yung goodness ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. And even right now, ma-enjoy natin ang presence ng Panginoon. In Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. No? Para kang agila. Malakas pa rin dahil ang lakas mo ay nakabase sa lakas ng Panginoon. Malakas ang hangin, pero sasalubungin mo na may kalakasan dahil nasa iyo ang Diyos. Let's go to our conclusion story. Si Jason Richard Tan. Ayan. So, bigyan natin ng background. Recently po ay may binabasa akong book about prayer, Teach the Church to Pray. Siya po yung author nun. Si Jason Richard Tan serves as a mentor and coach for pastoral leaders, church planters, and pastoral trainers. He has over 20 years' experience in ministry, serving in various capacities as pastors, missionary, and a professor. He is the president of the Great Commission Missionary Training Center, GCMTC in Antipolo. So dito lang po. So kilalanin po natin itong si Pastor Jason. In 2014, nagkaroon po siya ng severe laryngitis. And he will never recover his voice, sabi ng doctor. As a pastor, it is like a death sentence. Tama po. May makita na po ba kayong pastor, pero pag tumayo dito, hindi siya makapagsalita. Parang sa mga singers, no, napakahalaga ng boses nila, kasi kapag kumanta sila, yun ang puhunan nila. So, yun po yung condition ni Pastor Jason. Sabi niya, his condition turned to sadness, then to anger. Mag-reflect po tayo rito kung baka may mga sitwasyon tayo na ganito ang nagaganap sa atin. Bawa, pinapanalangin natin, nagdudulot na ito ng kalungkutan kasi hindi tayo tinutugon ng Diyos. And umabot na sa galit. And yung galit natin, resentment na sa Panginoon. Meaning, bitter na tayo, irritated, discontented, and have a bad feelings toward God. Parang ayaw na natin siya paniwalaan. No? He joined a retreat called Traction. Recently po ay nag-undergo ako ng therapy at may tinatawag po sa portion na yun na traction. Nilalagyan po ng something yung leeg ko, nakahiga ako, tas hinahatak po yan. Kasi may inaayos, ine-strengthen yung leeg ko. May something dito. Yan. So, itong traction po na to, meaning, may inaayos dito sa mga kapastoran. Sapagkat tao pa rin naman sila, may mga nararanasan sila that can make them discouraged. Pero hindi tayo dapat manatili sa discouragement na iyan. So he was asked, what is it in your voice that you value so much? Yan po yung laging tanong sa kanya ng mga ma-encounter niya sa retreat. Imagine niyo, nagre-retreat kayo, tapos pagkausap mo tong taong to, itong tanong niya, mamaya tumalikod ka, ito na naman ang tanong niya. Di ba? Parang nakakarindi naman, paulit-ulit sila. Tapos,
So what is it? Yun yung tinatanong, no? What is it in your voice that you value so much? Sabi po dito, his answer is, I need my voice to serve God and earn a living. Tama po ba? Serve God. Because he is a pastor. Bago po matapos ang retreat, tinanong na naman siya ng isang counselor. Then sumagot po siya, I feel insignificant without it. Minsan po ba naranasan na natin na parang wala namang silbi ang buhay ko? I had a conversation yesterday with a person na malapit sa akin. Sabi niya, tinanong ko siya, mag-undergo ka ba ng therapy? Kasi for therapy siya. Sabi niya, parang wala namang nangyayari. Yung statement niya na parang wala namang nangyayari, that means hindi niya mailagay yung faith niya sa Panginoon. Or even kahit walang nangyari sa katawan niya at hindi siya gagaling, she can also be positive in that situation. Nakukuha niyo po? Pero yun po ang response. Bago po matapos yung retreat, yun po yung sagot niya, no? Feel insignificant without it. Tama po kaya siya nung sinabi niya yun? Insignificant yung buhay niya pag wala na yung boses niya, pero buhay pa siya. The Lord began to speak to him. Ito yung napakagandang portion. Siguro nakinig na siya. Baka dati, kinakausap pa siya pero ayaw niya makinig. Sabi ng Diyos sa kanya, that is exactly why I took your voice away. If my love for you is not enough to make you feel significant, nothing you do will ever make you feel significant. Kahit ano yung gawin mo, hindi mo makikitang significant. Ulitin ko po yan, ano? If my love for you is not enough to make you feel significant, nothing you do will ever make you feel significant. Unknowingly po, si Jason, ginagamit niya po pala yung voice niya, his calling, his gifting, his ministry as a means to draw significance to himself only. He thought he was serving God. Yun pala, ginagamit niya lang ang Diyos for himself, to feel good about himself. No, minsan, baka ganon. Akala natin we're doing these things for the Lord. Buti na lang po ang Diyos, ang kanyang measuring ay hindi sa performance nagbabase. He's measuring our hearts. Na kahit hindi mo sabihin, kaya niyang malaman ano ang laman ng ating mga puso. And then, he surrendered his voice and prayed to God. He learned that healing is not always the answer. Jesus is. Pakisabi sa katabi mo, si Jesus lang ang kasagutan. Sometimes po kasi, we have a bucket list of prayer that we always ask the Lord for many things and forget to ask the Lord, ano ba ang pinagagawa niya sa atin? At kung nakalinya ba ang ginagawa natin sa kalooban ng Diyos? Ano po? So it is really a good reminder habang nabubuhay tayo dito. Mabilis po ang buhay. Sobrang bilis lang po. Kung may mga bin-impress po sa atin right now ang Diyos na mga bagay na mali, let us repent. Kung tumatalikod tayo sa Diyos, at hindi talaga siya ang priority natin sa ating buhay, let us return to God. Receive His forgiveness. At kung napapagod po tayo, na parang walang nangyayari,
Let us just listen to the Lord because He can renew our strength in His presence. Ito pong verse na ito teaches us about the power of repentance, the forgiveness of sins, and the experience of refreshing from the presence of the Lord. May we respond to Peter's call to repentance, turning to God and seeking His forgiveness. Yung preaching po ni Peter is not just for the Israelites to repent and to turn to God. It is relevant even up to this moment, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus. Amen? Tayong lahat po ay tumayo. Before po tayo mag-close in prayer, this is our opportunity na makausap ang Diyos kung may in-impress siya sa iyo kanina of something to repent for. You can ask forgiveness to Him. Tandaan niyo po na individual ang paglapit natin sa Diyos. Individual ang paghingi natin ng tawad sa Diyos. And of that change of mind, God can really work in your life. Start praying now. Thank you, God. Thank you so much for your love and your grace. Hallelujah. Hallelujah, God. Bless your name. You can ask God for forgiveness. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Father God. Salamat ng marami, O Diyos, for reminding us, O God, ng iyong mga salita. Narinig mo po ang panalangin ng bawat isa sa amin. At salamat po sa katugunan ng mga panalangin ito. Salamat po, O Diyos, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. And hayaan mo, O God, na let this day be a start, Panginoon, ng talagang paglapit sa iyo, pagsik sa iyo sincerely, at pananatili sa iyong presensya, O Diyos. Salamat, Lord God, sa illustration mo, Panginoon, sa mga kaganapan na inaipakita sa amin
in the Bible na hindi lamang sa physical ang iyong pagpapagaling na iginagawan sa iyong mga anak. Because those who are spiritually wounded can also be healed in Jesus' name. In Jesus' name. We thank you, O God. We thank you. And we are claiming, Lord, ang mga pagpapagaling na ito at ang iyong pagpapatawad. Nawa, O Diyos, masumpungan mo ang church na ito na nagtatapat sa iyo, ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nagpapatuloy sa pagkakatawag mo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang namin itinataas ang aming mga papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.